Magandang umaga sa ating lahat at purihin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Noong Setyembre 6, yun ay aking karawan. Okay, so aking tiningnan sa historya ng sangkakristyanuhan ay merong dalawang tao na martyred noong Setyembre 6 noong 3rd century around 258 AD. At itong mga banal na martyrs ay sina Onesiphorus at si Porphyrios of Ephesus. Sila ay nag-suffered during the persecution against Christian by the Emperor Domitian in the 1st century. So si Onesiphorus, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay bringing prophet of or useful. So is refer to the second letter of Saint Paul to Timothy. Nabanggit yung pangalan niya dito sa sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. So doon sa 2 Timothy 1:16 hanggang 18 and 2 Timothy 4 verses 19. So sabi po doon, the Lord gave mercy to the house of Onesiphorus because he hath often refreshed me and hath not been ashamed of my chain. But when he was come to Rome, he carefully sought me and found me. The Lord grant unto him to find mercy of the Lord in that day. And in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou well knowest, salute Prisca and Aquila and the household of Onesiphorus. So ito po, Onesiphorus nung na-martyred noong 258 AD, noong September 6, ay ito po yung Onesiphorus na binabanggit po ni Apostle Paul kay Timothy. So according to the letter sent by Saint Paul to Onesiphorus, sought out Paul who was imprisoned at the time in Rome. Onesiphorus was a bishop at Colophon or in Asia Minor and later at Corinth. Naging bishop din siya ng Corinto. According to tradition, Onesiphorus and Porphyrios went to Spain in the footstep of Saint Paul and then suffered martyrdom on the Hellespont under Emperor Domitian. So, ang kanilang kamatayan ay they were tied to wild horses. So, sila itinali sa kabayo and torn to pieces. Ang pagtali po noon ay, nung tiningnan ko ito, ay yung kamay mo ay itatali. Itatali yung kamay mong kabila din, pati yung paa, sa 4 na kabayo. At yun ay papaluin ng kabayo, at tatakbo sa direksyon, so mahati yung, alam nyo na mangyari, turn into pieces, yung sabi dito. So, Porphyrios was said to be a member of Onesiphorus' household. He died martyr in the city of Parium, not far from Ephesus. So, on the shores of Hellespont, where he had gone to proclaim Christ among the local pagans. So, sila'y namatay dahil sila'y nagproklama patungkol kay Kristo. They beat them and burned them. After this, they tied the saint to wild horses. So, hindi lamang sila'y tinali, sila'y kinastigo, sila'y sinunog, at di pa nakontento, sila'y itinali. At ang kanilang katawan ay nagkaluray-luray, which dragged them over the stones. After which the martyr Onesiphorus and Porphyrios died, believers gathered the remains of the saints and reverently buried them. So there is only one reason why the end up like this. So may isang rason lamang kung bakit humantong ang kanilang buhay sa ganung kalalagayan. Because they placed their faith in Christ. Dahil inilagay nila ang kanilang pananampalataya kay Kristo. And we see this believer is not a mere believer.
Nakita natin itong mga believer na ito ay hindi basta mga mananampalataya o hindi talaga totoong mananampalataya, kundi sila'y mga genuine believers walk with their faith in Christ. They have no fear in death. Wala silang takot sa kamatayan, for they are being justified by faith. This is a confession. Ito ay confession that even they kill their bodies, still justification of faith will not be cut off. Hindi nawawala yung pagpapawalang sala ng Diyos kahit patayin ang kanilang mga katawan. This is the work of faith in their lives. Ito ay trabaho ng pananampalataya sa kanilang buhay. Kaya sa umagang ito, sa ating pagpapatuloy, sa ating serye na pinamagatang The Mark of a True Christian Believer o ang tunay na marka ng totoong Kristiyanong mananampalataya, noong nakarang aking pagbabahagi ay ating narinig ang unang marka ng totoong mananampalataya ay binagong puso. O ang terminolohiya natin dito ay yung tinatawag na regeneration. Kaya ngayong umaga sa ating pagpapatuloy sa seryeng ito, tunghayan natin na ang tunay na marka ng totoong mananampalataya ay merong buhay na naging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Yan po ang titulo ng ating pag-uusapan sa umagang ito mula doon sa serye ng ating tinutunghayan na The Mark of a True Christian Believer. So ito po ang buhay na naging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya, o ang terminolohiya nito ay yung tinatawag na justification by faith, o pinamaging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya, or pinamulang sala sa pamagitan ng pananampalataya. At meron akong dalawang bagay na nais bigyang diin dito. Una, ang buhay na idiniklarang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay may totoong pananampalataya. Ulitin ko po. Ang buhay na idiniklarang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay may totoong pananampalataya. At ang pangalawa, ang buhay na idiniklarang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Pangalawa, ang buhay na idiniklarang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. So makipagbuklat po kayo sa akin sa sulat ni Santiago, doon sa sulat niya doon sa James 2 verses 14 to 25, at ganito po ang sinasabi. 2 verses 14, doon po tayo magsimula. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya na walang mga gawa, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka ng Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal, nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos ng matuwid dahil sa kanyang mga gawa, nang ihandog niya sa dambanang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang matuwid at tinatawag siyang kaibigan ng Diyos.
Diyan ninyo makikita na ang itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbibenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay tinuring na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So ang konteksto po ng ating binasa, ito sulat po ni Apostol Santiago. Ipinapakita dito ang gawa na magkaakibat, magkalakip at sa pananampalataya. Hindi ito pinapatungkulan ang tungkol sa kaligtasan. Hindi yung ibig sabihin ni Apostol James na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng gawa. Kundi ang kanyang ibig sabihin dito ay matapos na ikaw ay maligtas, matapos na ikaw ay napawalang sala, o yung word na justification, dapat merong bunga ang sinasabi mong gawa, pananampalataya. So, sabi dito niya, kailangan yung saving faith ay merong kalakip na gawa sa buhay ng isang mananampalataya. It is pointless and meaningless to believe or wish. Hindi lamang ito patungkol sa ikay naniniwala o ikay nananampalataya, kundi ang kritiko ng apostol ay dapat, kung ikay nananampalataya, ay makitaan sa buhay mo ang sinasabi mong pananampalataya. So, in exactly the same way, James insists that it is not enough to mentally agree. Okay? Mentally agree about certain facts of God. Di lamang yon na ang mental mo ay nag-agree sa mga katotohanan na galing sa ating Panginoon. If what a person believes about God does not lead them to act accordingly, their faith is not saving faith. Sabing ganon. It is a merely opinion. O isang opinion lamang. James never says that faith is not essential for salvation. He never claims works are required to obtain or keep salvation. Hindi yun ang ibig niya sabihin. Na dahil sa mga gawa mo, kaya nananatili ang kaligtasan mo. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. He is, however, crystal clear that truly saving faith cannot be separated from the evidence of good works. Nang tunay na merong kaligtasan sa buhay ay hindi maaaring ihiwalay ang ebidensya ng paggawa ng mabuti sa kanyang buhay pananampalataya. So yun ang ibig sabihin ni Apostol James sa kanyang sinasabi dito. Dun wag tayong magulumihanan sa bagay na kanyang binabanggit. Kasi minsan ito ay nagkakaroon ng maling pakahulugan sa iba at makikita natin kung bakit ganoon ang kanilang pakahulugan. So tingnan natin yung unang punto natin tungkol sa bagay na ito. So una, ang buhay na idiniklarang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay may totoong pananampalataya. Ang sulat ni Apostol Santiago ay kilala na tinatawag na practical religion. O na ang ibig sabihin ay merong pagsasagawa ng pananampalataya sa buhay ng isang mananampalataya. Kabilang ang sulat ng apostol sa tinatawag na General Epistle. Sa katunayan, ito ang pinakamatandang sulat sa Bagong Tipan. At ito'y sulat niya sa pangkalahatang mananampalataya. At ang kanyang sulat sa mga mananampalataya ay may pagkritiko tungkol sa pananampalatayang walang kalakip na gawa. Alam po ba natin na napakahalaga ng tinatawag na pananampalataya? Sa katunayan, ito'y naging malaking usapin. Sa mga sulat ng mga Reformer at Puritan, meron silang mayamang pagpapaliwanag tungkol sa pagpapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya.
o yung tinatawag nila sa Latin na Articulos Instantes Vel Cadentes Ecclesiae, na kanilang dinidipinsahan ng iglesia at sinasabi nilang kung wala ang pagpapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya, ay hindi makakatayo ang iglesia. Yan ang sabi ni Martin Luther. Ito naman ang sabi ni Thomas Watson. Sabi niya na ang pagpapawalang sala ay ang pinakabisagra at ang haligi ng Kristyanismo. Kaya nga si John Owen ay nag-expound at nagdinipensahan niya ito, doktrinang ito, sa pamagitan ng 400 pages treatise na kanyang ginawa na nagsasabing patungkol sa pagpapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya. At ito makikita po natin sa Westminster Catechism, question number 70. Ang sabi po doon, what is justification? Ano ang pagpapawalang sala? At ang sagot, justification is an act of God's free grace to sinners in which He pardons all their sins and accept them as righteous in His sight, not for anything wrought at them or done by them, but only perfect obedience and full satisfaction of Christ imputed to them by God and received by faith alone. Nang ibig sabihin po nito, ang pagpapawalang sala o ang pagpapaging matuwid, ayan ay gawa ng Diyos. Ito ay malayang grasya ng paggawa ng Diyos sa isang makasalanan na kanyang pinatawad ang lahat ng kanyang kasalanan at sila'y tinanggap na naging matuwid sa kanyang harapan. Not for anything wrought at them, hindi dahil sa may nakita siyang kagayunan sa tao o dahil sa kanilang ginawa, but only dahil lang sa pagsunod at ng ginawa ni Jesucristo, kaya yung katwiran ni Kristo ay ibinigay sa kanila. Imputed to them by God and received by faith alone. At tinanggap ito sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Okay? So, pag sinabi nating imputed, means to attribute or credit. Halimbawa, may ginawa ko, yung credential ay ang credential na ginawa ko ay hindi napunta sa akin, kundi napunta kay Bro Benedict. Yung dapat na nasa akin ay napunta sa kanya. That was imputed. Ibinigay sa kanya. So, or blame something to a person or cause, often when the responsibility is not directly held but is inferred or assigned. So, pinagkaloob. So, sa Greek, ang ginamit dito ay yung tinatawag na logisomai, which means to reckon, to take account, o metaphorically, to put down to a person account. Ibig sabihin ay, ikaw, nasa iyo na, ibinigay ko sa iyo. Kumbaga sa ikaw na isinisisi ko kahit na akong may gawa. Parang ganon. Pero ang ibig sabihin nun ay ibinigay sa iyo. To reckon or imputed. So, ganon yung sinasabi doon sa James 2 verses 23. Sabi doon, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. Okay? Nanampalataya si Abraham, at ang katwiran ay binigay sa kanya, at siya'y naging kaibigan ng Diyos. So pag may dalawang bagay na ginawa ang ating Panginoon sa bagay na ito. Yung tinatawag na passive obedience. Pag sinasabi nating passive obedience, ito yung walang pasubali. Sa Tagalog, ganap ako ng term, at ito yung pinakamalapit na terminolohiya na nakita ko, yung word na walang pasubali. Passive obedience, walang pasubaling pagsunod ni Kristo. Of Christ refers to His suffering and death on the cross as a penal substitute for humanity's sins. So, nang ibig sabihin nun, ang kanyang pagsunod, ang kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo ay ang may sasabi nating napatawad ang kasalanan ng sangkatauhan.
dahil doon sa kanyang kamatayan. O a final substitute for humanity's sins na siya ang namatay para sa ating makasalanang kalalagayan, siya ay namatay para sa atin. A suffering he endured by submitting to God, to God's will, na ang kahirapan o ang pagpapakasakit ay kanyang in-endured hanggang sa katapusan para lamang sa pagsunod niya sa kalooban ng ating Ama. And this includes enduring the hardship and consequence of sin. Ultimately bearing the punishment for human transgression. Na lahat ng kasalanan ng tao ay yung bearing ay kinuha ni Christ. Okay? It's often contrasted with Christ's active obedience. Dalawa po yan. Yung isa, passive obedience. Yung pangalawa, active obedience, na ang ibig sabihin ay masugid na pagsunod. Yung una ay walang pasubaling pagsunod. Pangalawa ay masugid na pagsunod ni Kristo, which He has His perfect life of obedience. Ito naman po yung tinatawag natin na sa persona ng ating Panginoon ay doon sa kanyang pagkakatawang tao ay naging perpekto ang kanyang pamumuhay sa mundong ito. It's perfect life of obedience to God's law, na hindi niya binalga ang batas ng Diyos. And both are necessary for salvation. At yung dalawang iyan ay kailangan sa kaligtasan ng tao. Providing both the fulfillment of the law's demands and the payment of its penalties. Dalawang bagay. Una, yung passive ay yun sa kamatayan niya. Pagbabayad ng kasalanan. Yung active obedience, kaya siya namuhay siya ng matuwid para sa atin. Okay? So, yun ang dinidemand ng batas o ng law of God. At yung dinidemand ng kasalanan ay kamatayan. So, yun ay binayaran ng ating Panginoon. In His passive and His active obedience. So maliwanag ito ng pagpapawalang sala o pagdeklara na ikaw ay matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay pagkilos ng Diyos at kailangang maintindihan ito ng isang mananampalataya. Ang pangyayari sa buhay ni Abraham ay pagiging matuwid niya ay sa pamagitan ng pananampalataya. Abraham believed in the Lord and he credited it to him as righteousness. Genesis 15 verse 6. Si Abraham ay prototype for all who believe, which he called the father of all who believe. Di ba? So note po natin dito, the righteous is not imputed. May term na ginagamit yung word na imputed at may word na tinatawag na infuse. So kanina naintindihan natin yung imputed. Ngayon may word na ginagamit na infuse. The righteous is not infused to Abraham, but rather is to put to his credit. To put his credit means imputed. At infuse po, ang ibig sabihin po nito, ibinuhos lang. Infuse, ibinuhos lang. Okay? So, hindi siya i-put to on your own credit. So, ito yung ginagamit na terminolohiya ng malaking simbahan. Infuse. Okay? Ang mariin na sinasabi ng apostol dito na kung talagang nauunawaan mo kung paano ang tunay na kahulugan ng pananampalataya at kung paano naging matuwid sa harapan ng Panginoon, dapat ito'y malinaw sa kaisipan ng isang Kristiyano. Ang pinatutungkalang pananampalataya ay hindi lamang na buong ideya sa isipan ng isang tao o kaya isang paniniwala lamang sa mga katotohanan patungkol sa Diyos. Ngunit ito'y merong kaakibat na pagtitiwala sa kanyang anak na si Jesucristo. Marami sa panahon natin ngayon, mga nagsasabing kami ay mananampalataya. Ngunit ang masaklap na katotohanan, sila lamang ay self-profession of faith. Maaring mangyari ito sa individual. May kaalaman tungkol sa mga katotohanan tungkol sa Diyos, alamang mga doktrina, ngunit ang mga bagay na to ay hindi makakasiguro na ikaw ay merong pananampalataya. Paano nga ba? Ang pananampalataya ay hindi tumutukoy sa iyong sariling kakayanan. Ulitin ko, ang pananampalataya ay hindi tumutukoy sa iyong sariling kakayanan o sa mga bagay na kaya mong gawin. Ngunit ang totoong pananampalataya ay tumutukoy
sa kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. May mga taong madalas na nahuhulog sa pag-aakalang sila ay mananampalataya sapagkat gumawa sila ng mga bagay sa sarili nilang kalakasan. At kapag nagtagumpay sa bagay na yon ay ang credit sa katagang dahil sa aking lakas ng aking pananampalataya. Isa, nakarinig ako ng ganito. Dahil malakas ang aking pananampalataya, kaya nangyari yon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi ang credit sa iyong sarili. Bagamat ang katotohanan, ikaw nga ay nagtagumpay, ngunit ang totoong pananampalataya ay ang credit ay sa Panginoon. Doon lagi ang direksyong tamang pinanghugutan ng pananampalataya. Maliwanag ito sapagkat sinabi ng Hebreo na siya ang may akda na at katapusan ng ating pananampalataya. Nakatulad ng mga turong, ito ay mga katulad ng mga turong, if you have faith, sabi ng iba, if you have faith, you can make things into existence. Wow. Ano yung ibig sabihin nun? Na kapag meron ka daw pananampalataya, ang mga bagay na nasa isip mo ay magkakaroon nito into existence. Halimbawa, sinabi mong, magkaroon ako ng kotse. At magkakaroon ko ng kotse. Into existence eh. Meron ako naririnig na mga ganitong turo. At sa panahon natin ngayon, merong mga ganito. Nakakalungkot po yun. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Katulad ng tinatawag na name it, claim it. Sabihin mo at tanggapin mo. Yan. Sabihin mo, pogi ako. Oh, pogi nga ako. I-claim it. Pogi. Ito pa, mo word na, declare it. I-declare mo. Declare mo na mananalo ka sa susunod na eleksyon. I-declare mo. And receive it by faith. At alam nyo, nauwi ito sa mysticismong paniniwala. O mysticism. Na hindi makakristyanong paniniwala. At kapag ating tiningnan kung anong klaseng pananampalataya ito, magugulat tayo. Ito'y nagpapatungkol sa inyong sarili at ang pinpoint dito ay ang sarili mong kakayanan. At minsan itong nakakalungkot. Kini-question dito ang iyong pananampalataya at ang sinisisi dito ay ikaw kapag hindi nangyari ang mga bagay na inaasahan. Yan. Katulad na lamang ng mga faith healer na kapag hindi gumaling ang isang mananampalataya, sasabihin ikaw ay mahina ang pananampalataya. Kasi mahinang pananampalataya mo, kaya hindi ka gumaling eh. Baka siguro may mga kasalanan ka pang hindi inaamin. O baka may kagalit ka. Kaya talaga hindi ka gagaling. Kailangan malakas ang iyong pananampalataya. Yan ang maririnig mo sa kanila. Mahinang yung pananampalataya. At kapag hindi ka yumaman, sasabihin, mahina ang iyong pananampalataya eh. Kaya hindi ka yumaman. Mahina eh. Kailangan malakas. At ang masakit pa, nakatotohanan na kapag sa loob ng 10 taon ay wala ka pa rin kotse, ay sasagasaan ka sa EDSA kapag nakita ka ng mga prosperity preacher na ito. Kaya magtago tayo mga kapatid. Huwag tayong dadaan ng EDSA kapag nakita natin itong mga taong ito. Mapapahamak tayo dahil sasagasaan nila tayo. Okay, pero hindi po yun ang totoong pananampalataya. Makikita natin sa paglipas ng panahon ay naiiba ang pakahulugan ng salitang pananampalataya. At ang credit mismo ay sa tao, hindi sa Diyos. Ang pangungusap dito ng apostol ay pamusong sa mga nagkukunwaring sila ay mananampalataya. Mga minamahal, kailangan sa buhay na ito ay may matiyak natin kung totoong pananampalataya ba ang ating naiintindihan. Hindi huwad na pananampalataya. Kagaya na lamang ng simbahang Katoliko, na ang kanilang pinangangalandakan na ang kaligtasan na hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang, kundi kailangan kasama ang mga gawa. Ito ay dahil sa hindi maingat na interpretasyon ng kanilang champion sa teologo na si Augustine, dahil hindi niya masyadong kabisa ang Griego, na-interpret niya ang Latin verb na justificare, na ang ibig sabihin ay to make righteous. Na hindi po yun ang ibig sabihin noon. Kaysa sa totoong pakahulugan nito na ang pagpapawalang sala o pagpapaging matuwid ay dinideklarang ikaw ay matuwid o tinatawag na legal declaration or forensic.
Ito ay legal na aksyon ng Diyos na kung saan idiniklara niya na isang taong matuwid sa kanyang harapan. Yun ang totoong ibig sabihin ng pagpapawalang sala o pagdideklara na ikaw ay matuwid. Ngunit sa Romano, sa RC, ang pagpapawalang sala ay saserdotal. Nang ibig sabihin na ang kailangan yakapin ang mga hinihinging kaukulang requirements at ito'y sacramentally administered by the priest in the church. Na kailangan ang mag-administered nito ay isang pari. At ito'y nagre-resulta ng hidwang pananampalataya. At nabago ang pakahulugan ng totoong sinasabing pananampalataya. At nag-lead ito sa erroneous doctrine na sumisira sa totoong pananampalataya. Kaya makikita natin dito na matindi ang argumento ng apostol patungkol sa pananampalataya. Kanyang tinitiyak na mayroong ebidensya at resultang pananampalataya sa buhay ng isang mananampalataya. So dumako tayo sa pangalawang punto. Ang buhay na idiniklarang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ito. Ito yung sinasabi dito ni Apostol James. Mayroong mga phenomenal na pag-usbong na tinatawag ng mga mega churches na mayroong mga miyembro na mga 1,000. Gaya sa Estados Unidos at sa iba pang panig ng mundo. Naririnig natin na milyong mga tao ang lumapit sa Panginoon or nag-accept sa Panginoon katulad sa lugar ng Russia, China, at Africa. At isa sa mga ebanghilista, halimbawa na nagsabing sa kanyang tour ay mayroon daw 1 milyon na katao ang nagdesisyon kay Kristo noong 2007. At isang denominasyon ang nag-report ng nearly 2.5 million decision for Christ in 2008. At isa sa mga international na organisasyon ang nag-report na over 10 million ang nagdesisyon for Christ noong 2009. At isa pang ministry ang nakakita na kamangha-mangha na merong daw 45 million documented salvation worldwide in just 6 years. Wow! So makikita natin, ang dami pala ng Kristiyano sa buong mundo. Ngunit, ang masaklap na katotohanan ay magugulat tayo. Noong October 2003, sa kinandak na survey ng Barna Group, natuklasan na mayroong 45% na nagsasabing sila'y Kristiyano, na born-again Christian, ang naniniwala na ang pagsugal ay morally acceptable. Nakakalungkot ito. 45% na mga nagsasabing sila'y Kristiyano na ang pagsusugal ay okay lang. Okay? At ayon sa survey, merong 49% ang naniniwala na ang makipag-live-in ay ayos lang. Ito po yung mga Kristiyano. Hindi po ito mga ito po sila po yung nagsasabing sila ay Kristiyano. At kalahati ng 49% ang nag-i-enjoy na mag-isip ng kalaswaan sa kapwa. At yung 1/3 ng 33% na nagsasabing sila'y Kristiyano ang nag-iisip na patayin ang mga bata sa loob ng tiyan ay tama. Noong 2001, sa survey ng conducted ni Alan Guttmacher Institute in New York, ng 13% of abortion patient, okay, 13% of abortion patient, mga pasyente na nagpa-abort, na dinidescribe ang kanilang sarili na sila ay born again or evangelical Christian. Sila yung mga nagpa-abort ng kanilang mga sanggol sa loob ng kanilang tiyan. 1 sa 8 nagsabing sila ay merong pananampalataya kay Kristo. Ang hirap nitong i-reconcile, mga kapatid. Na supposed to be ang katotohanan na dapat ang mga Kristiyano ay dapat mahal ang Diyos at mahal ang kapwa at higit sa kanilang sarili. At ito pa, isa pa sa nakakalungkot, ayon sa artikulo ng may pamagat na Foreign Nation in World Magazine, nakasamang mga kalalakihan sa tinatawag na Christian Organization or Promise Keepers na nangangako na ikukumit ang buhay sa spiritual
practice moral, ethical, and sexual purity, merong 53% visit site in every week na nagbibisit ng porn site na nagsasabing sila ay Kristiyano. Ito yung nakakaalarma. Sa internet survey, merong 6,000 pastors conducted in 2002 found that 30% of pastors had viewed internet porn in the last 30 days. Grabe, ano? Kung naiintindihan nyo lang ang aking inanakit dito, iiyak kayo. Iiyak tayo. Ito yung merong mga pinagpapasturan at merong mga pamilya. Noong 2009, ang Barna Group ay nakakuha ng mga ebidensya sa contemporary na simbahan, ang mga naniniwala na si Satanas daw ay hindi nag-i-exist. Akala natin, mga atheist lang mga nagsasabing hindi nag-i-exist ang demon o yung Satanas. Meron din palang mga Kristiyano na nagsasabing kami ay Kristiyano, pero hindi naniniwala na nag-i-exist ang demonyo. Isipin niyo yan. At 1/3 ang naniniwala na si Jesus ay nagkasala nang siya ay nandito sa lupa. Intindi yan. At ang iba, sabi ay wala silang responsibilidad sa Kristyanismong paniniwala. At yung iba naman ay hindi naniniwala na walang mali ang Biblia. Even Christians, may naniniwala na mali daw ang Biblia. Paano naging Kristiyano yung mga taong iyon? Yun ay malaking question mark. Yun ay malaking question mark. Bakit sila nagsasabing sila ay Kristiyano? Pero ang kanilang ginagawa ay hindi makaka-Kristiyano. Kaya kung darating lang si Apostol James sa panahon natin ngayon, at kanyang babanggitin yung kanyang sinabi, talagang maraming masasaktan. At ang sabi, iba ay walang sabi ni Foster George Barna na nag-obserba sa bagay na ito, na mayroong 173 million Christians sa Amerika and merong din 10 of millions ang nagsasabing mahal nila ang Diyos, ngulit sila yung mga sinungaling. Mga nangangalunya, mga fornicators, at mga child murderers. At marami pang mga nagsasabing Kristiyano na nagsasabing tinanggap namin si Kristo ang walang pagbabago sa buhay nila. Ito po ay mga false convert. Ulitin ko, sila po ay hindi Kristiyano. Sila po ay false convert. Tinanggap nilang false Christianity, not the true Christianity. Ito ang sinabi ni A.W. Tozer. Sabi niya, ang aking opinyon na meron 10,000, kung hindi millions, ang merong ganitong reliyosong karanasan, ang tumanggap kay Kristo na hindi mga ligtas. At tama yung kanyang sinabi. Patay na itong taong ito. At kung ating titingnan ang sinabi ng apostol dito, makikita natin, kaya ganun siya mangusap sa mga Kristiyano, kumbaga dumaan sa lente ng mata ng apostol, na maaaring ganito ang mangyari at nangyari na nga. Dahil ang totoong pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Merong ebidensya, ang tinatawag na saving faith. Ang true faith, hindi pwedeng sabihin mo lang na meron kang pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa iyong buhay. Yan ay hindi totoo. Yun ay mere faith na nag-aakala ka na kaya nga maraming tao nagsasabing kami may pananampalataya, ngunit ang katotohanan sila ay mapupunta sa impyerno sa pag-aakala nilang sila ay mga mananampalataya. Yun ang nakakalungkot. Ina-assume mo na ikay mananampalataya pero you will end up in hell. Grabe. May paghamon ng apostol. Ipakita mo ang pananampalatayang walang gawa at ipapakita ko naman ang pananampalatayang may kalakip na gawa. Yun ang sabi niya. Napaka-practical niya. 'Di ba? Nabinanggit niya dito. Kung nagugutumang yung kapatid o walang maisuot, tapos sabihin mo, ay humayo ka at magpakabusog ka, pero wala ka namang binigay,
Anong silbi nun? Sabi ng apostol, anong silbi nun? O sabihin, ay, magaling ka na. Pinagaling ka na, pero di mo naman binigyan ng gamot. Anong silbi nun? Practical kasi siya eh. Ang gusto niya makita. Gusto niya mayroong ebidensya. Gusto niya, hindi lang sinasabi ng iyong bibig. Gusto niya isinasagawa mo yung iyong pananampalataya. Sabi ni Santiago, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay ganun din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay dahil ang kakulangan sa pananampalataya ay nagpapakita ng isang hindi binagong buhay o ng isang pusong patay sa espiritual. Napakaraming mga talata nagsasabi na ang tunay na pananampalataya ay nagre-resulta sa isang binagong buhay at ang ating pananampalataya ay pinatutunayan ng ating mga gawa. Ipinapakita ng ating pamumuhay kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung ang pinapahayag nating pananampalataya ay isang buhay na pananampalataya. Kaya nga araw-araw sa buhay natin, makita na ikaw isang mananampalataya. Minsan ginagamit na Santiago, ito sinabi niya, 2:14-26, nang hindi ayon sa konteksto sa pagtatangka na ituro ang kaligtasan ay dahilan sa mabubuting gawa. Hindi yun ang ibig sabihin. Ngunit salungat ito sa maraming mga talata ng kasulatan. Hindi sinasabi ni Santiago ng ating mga gawa ang magpapaging dapat sa atin sa harapan ng Diyos. Sa halip, ang sinasabi niya, ang tunay na pananampalataya ay magbubunga ng mabubuting gawa. Okay. Hindi ang mabubuting gawa ang dahilan ng kaligtasan, kundi ang ebidensya ng kaligtasan. Ang pananampalataya kay Kristo ay laging nagre-resulta sa mabubuting gawa. Ang isang tao na nag-aangkin na siya ay Kristiyano, ngunit namumuhay sa tahasang pagsuway kay Kristo, ay huwad at patay ang pananampalataya at hindi tutunay na naligtas. Ganito rin ang sinasabi ni Pablo sa unang Korinto 6:9-10. Pinaghahambing ni Santiago ang dalawang uri ng pananampalataya, ang tunay na pananampalataya at ang huwad na pananampalataya na tinatawag niyang patay na pananampalataya. Maraming tao nagsasabi na sila'y Kristiyano, ngunit kabaliktaran ang kanilang sinasabi, ang pinapakita nila sa kanilang mga buhay at mga prioridad. Nilarawan ni Jesus ang ganitong uri ng tao sa Mateo 7:16-23. Sabi niya, sa kanilang mga bunga, iyong mga kikilala sila. Nakakaputi ba baga ng mga ubas sa mga tinikan? O nakakakuha daw ng prutas ng ubas sa mga tinikan? O ang mga igo sa dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabubuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol. Inihagi sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi, sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Ito yung kanyang sinasabi dito. Mapapansin natin ang mensahe ng Panginoon Hesukristo ay pareho sa mensahe ni Santiago. Ang pagsunod sa Diyos ang tanda ng isang tunay na pananampalataya. Ginamit ni Santiago si Abraham at Rahab upang ilarawan ang pagsunod na laging kaakibat ng kaligtasan. Ang simpleng pagsasabi na naniniwala tayo kay Jesus ay hindi makapagliligtas sa atin maging ang ating paglilingkod na panrelihiyon. Ang nagligtas sa atin ay ang pagbuhay ng banal na espiritu sa ating espiritu at ang pagbuhay niya sa ating ito ay makikita sa ating buhay ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ang maling pangunawa sa relasyon sa pagitan ng pananampalataya at gawa ay hindi dahil sa hindi pagkaunawa sa itinuturo ng Biblia tungkol sa kaligtasan. At alam natin yon na hindi sa pamagitan ng gawa naliligtas ang tao. Pero kung ikaw, Kristiyano, naintindihan mo ang pananampalataya at tiyak mo ang iyong kaligtasan, hindi maaring hindi ka magbunga ng mabubuting gawa.
Hindi pwedeng alisin yon. Hindi pwedeng sabihin na nananampalataya ka lang. Tapos bahala na kayo dyan. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng bahala na ka mo mag-evangelism. Kaya kung nananampalataya man, it's not a true faith. Hindi yung totoo. Dahil kung meron kang tunay na pananampalataya, meron kang pagmamalasakit sa iglesia. Medyo masakit itong binibitawan nating salita. Pero ito'y katotohanan. Dahil maraming mga Kristiyano ngayon ang nahirati na lamang na magsimba na lang tuwing linggo at wala nang gawin sa buong isang linggo patungkol sa kanyang pananampalataya. At yung mga nabanggit ko kanina, na mga sinasabing merong mga datos na ganito na milyon-milyon, yun ay mga bunga ng mga nagsasabing sila'y Kristiyano na sa tinatawag nating ideya na nagdesisyon kay Kristo. At masaklap na katotohanan, sila ay mga karnal na Kristiyano. So kaya mga minamahal, dito sa ating binabaybay na serye, that the true marks of a true Christian believer, makikita natin kung sino yung taong may tunay na marka ng pagiging Kristiyano. Dahil sa maraming paraan, pwede nating ibahagi ang ebanghelyo. Merong nga mga taong ginamit ng Diyos na walang kamay, walang paa. Merong ang bulag. Pero sila'y nakapaglingkod at nakapagpahayag ng kanilang totoong pananampalataya. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Patay po yun. Dahil kung binuhay ka ng Diyos, buhay din ang iyong pananampalataya. At magre-resulta ito sa buhay mo. So bilang konklusyon sa umagang ito, nakita natin ang tunay na marka ng totoong Kristiyano ay merong buhay na naging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. O ang terminolohiyang ginamit natin dito, yung word na justification by faith. At ang buhay na idiniklarang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay may totoong pananampalataya. Ang buhay na idiniklarang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. At ito ang sinabi ni Apostol Pablo bilang pagsang-ayon niya kay Santiago. Efeso 2:10. Ito ay sapagkat tayo ay kaniyang mga likha na nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mga mabuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa na dapat nating ipamuhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat.